Siya lamang po ang tumukoy at kumonekta sa pagitan ni Saldico at ang dating Speaker, Martin Romualdez. Alam niyo kung nasan si Gutesa. Bakit mo naman sa akin ibibintang? Baka kayo may alam. Total, kayo naman yata may kakilala yan. Hindi, ikaw ang nasa gobyerno eh. Pero teka lang, Magandang tanghali po sa ating lahat mga kabistak video. Again, madilim-dilim din yung background natin, pero pag-usapan po natin yung mga kaba ng Marcos admin at mga nangyayari po kagahapon sa unang araw ng kilos protesta ng maraming Pilipino. Unang araw ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo at sinamahan po ito ng napakaraming grupo. Hindi na po natin alam kung saan po ito nanggagaling itong mga grupong ito. Na ngayon nga ho ay pangalawang araw ng kilos protesta at lalong dumubli pa ho ang bilang ng mga nag-attend, ng mga sumasama sa kilos protesta ng Iglesia ni Cristo at marami pang iba nung umabot na po ng gabi. I think mga almost million na po kasi yung Iglesia ni Cristo, I think mga 600 to 700 million. Yung 700 million, 700,000 na umattend sa Quirino Grandstand. At meron pa rin pong mga tao sa EDSA. Parami ng parami at malamang ngayong araw ay dudubli po ang bilang ng mga mag-attend sa kilos protesta at galit ng taong bayan. Mga kabisdak, palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell. At sa mga trolls ni Bongbong Marcos, kumusta na ho kayo? Kaya pa ba ho ninyo ipagtanggol itong Pangulo na walang kwenta? Itong Pangulo na nimal tumatanggap ng kickbacks ayon po kay Saldico. Itong Pangulo na hari ng insertion, na naninisi ng ibang tao, yung pala sila ang may kagagawa ng kasamaan sa ating bansa. Pag-usapan rin po natin itong talumpati ni Senador Marcolita sa Iglesia ni Cristo. At talagang dinurog po ni Senador Marcolita ang Marcos admin. Pinatikim po ng naturang senador ang gobyernong Marcos. Alam naman natin si Senador Marcolita ay Iglesia ni Cristo at malaki po ang tiwala ng INC sa kanya. Pambato po yan ng INC. At ito yung pinakamaganda. Habang nangyayari po yung makaliwat ka ng kilos protesta, pambihira, itong si Claire Castro at Malutikia, ginawang guest ng News 5. Ginawang guest ng News 5. At anong klaseng programa ho yun? Alam naman natin na anti-Marcos at pro-Marcos, tinawag nila, at ang resulta, ayun, nagkainitan po ang dalawang babae, anti-Marcos at pro-Marcos. Didis laban sa bubunistang tanganista ni Bongbong Marcos. O ito, pakinggan po muna natin itong mga kaba ng ni Antikrerering. Hindi na alam kung anong gagawin ho nila sa nangyayaring galit ng taong bayan. Pakinggan po natin ito. At what point do you cross the Rubicon in terms of it becoming seditious already or illegal? Diba? At a certain point kasi pwede namang you can call for the president to resign, you can call for the vice president to resign, you can call for any freedom of expression. But at what point does it become illegal or seditious? ayan, nagtatawag sila ng militar. Ang dami. Ano, nagtatawag sila ng militar, ang dami. Tangap. Wala na talaga, Claire Castro, mukhang natuyo na rin ang utak nito. Actually, inciting to sedition na yan. Ano? Diba? Yung tabag na militar, mag-ready na yung mga militar, pababain na yung Pangulo. Ano inciting to sedition? Kahit na retired general. Of course, anybody can be held liable for that. Basta ganyan ang sinabi. Ano bang pababay ng Pangulo? Tatawag ng militar? Kung ang pagtatawag mo ay Marcos resign, putang ina, hindi po yan inciting to sedition.
Pero ang word ang ginamit na patalsikin, yan yung inciting to sedition. Ito, abogada ito, pero abogaga eh. Yeah. Kung BBM resign, pwede pa eh. Pero militar. Tapos nagpupulong-pulong sila na talagang medyo, especially remember the Team Itim? Okay? Kapag may kasama yun na pababain ng Pangulo, that's inciting to sedition. Pero kanina, Team Itim, yung mga nakabunit. Pababae ng Pangulo, yan ay salitang Tagalog. Pero pag sinasabi mong sa English po yan, BBM resign, ang tanga mo. Walang inciting to sedition yan, Claire Castro. Pero pag ikaw, kumbaga, nanggugulo ka na, tapos sinasabi mo, sumisigaw ka, patalsikin natin, nagikayat ka sumama yung Pilipino sa inyong ginagawang pagkaguluhan, na patalsikin si Marcos, inciting to sedition na po talaga yan. Pero po, tsakinan, napakabalat sibuyas naman ho ninyo. Panahon ni Tatay Digong, hindi uso yung inciting to sedition. Ngayon lang na uso dahil kabado na kayong mga hinayupak kayo. doon sa report ni Rainiel Pawid, ay sinabi niya na, okay, ito ay protesta ng mga retired generals, pero wala silang nakitang umakyat o nagsalita sa entablado. So, hindi walang pagtatawag, di okay lang. So, yun, parang naging safe ba sila? Kasi, ang sinasabi naman ay itong UP, tama ba? UPI. UPI. Okay, United UP. People's United Initiative. People's Initiative. Ano yun? Ay mga retired generals daw ito, diba? Pero, well, nandoon si General Esperon, pero hindi rin siya nag-umakyat or wala ngang Panawagan. walang nagsalita. Mostly festive lang Oo. yun. Okay. So, okay. wala pa. Kasi ganito yan. Kung ang panawagan naman nila is against corruption, lehitimo yun eh, na pagkalaban sa korupsyon. Pero kung ang gusto nilang mangyari is ikabit sa Pangulo, ito mga nangyayaring problema, Sedisyon at na. pinipilitan pababain at hinihikayat ang mga tao na magsama-sama para pababain ng Pangulo, that's inciting to sedition. Ang tanga mo. So ngayon, kung mananawagan ka ng BBM resign, tapos i-connect mo sa korupsyon na nangyayari sa ating bansa, inciting to sedition, ang buwang gago. Ay puta eh. Sinabi na nga ho ng ni Saldico eh, si Bongbong Marcos ang may dahilan eh. Eh di against corruption yung rally. Marcos resign dahil ikaw yung tinutumbok, inciting to sedition. Ang tanga mo naman. Hayaan na lang ba natin mangurakot, Claire Castro, yung amo mo? Kasi pagsasabihin, BBM resign dahil may pakinalaman dito sa korupsyon, inciting to sedition, pagtatakpan ba natin ang katotohanan na lang? Anak ka ng kaguwang... sige nga. Okay. Let me read Article 139 and Article 142 of the Revised Penal Code. 139, of course, is sedition. Sedition is people who publicly and tumultuously rise to achieve objectives through force, intimidation, or other illegal means, including preventing the promulgation or execution of laws, hindering government functions, inflicting harm or revenge upon public officers and private persons for political social ends, or unlawfully taking property. Inciting to sedition, Article 142, involves inciting people or others to commit sedition through various means like speeches or writings, or by uttering seditious words. Ma'am, so tell me if I'm right. Again, we're not lawyers here. But if, for example, a person asks or calls on the president to resign, that's not seditious. That's Kasi expression of... freedom expression yun. Oh. Pero pag nagaya, Ang tanga mo, Claire Castro. Binasahan ka tuloy ng article. Oh. Hindi daw yan sedition, that's freedom of expression. Pero mayroon siyang sariling mundo. Pag nagyaya daw, ano? ka na at kuma-action ka na para makuha mo, magkaroon, to sow hatred against the president at para kumilos kayo na pababain ng Pangulo. It can be considered Or I suppose more specifically, if you call on soldiers to rise up. Hindi lang soldiers, mga taong bayan. Hindi ka, magrally tayo dito, pababain natin ang Pangulo. Tanga mo, Claire Castro, that's part of freedom of expression, that's part of democracy. Hindi po yan na inciting to sedition. Normal po yan na maraming Pilipino na manawagan na Marcos resign kasi nga tayong mga Pilipino hindi na po tayo kontento sa kanyang pagka-presidente kasi tayo ang employer eh.
Walang inciting to sedition yan. Ang tanga naman ng tong si Claire Castro. Naging abugaga eh. Walang inciting to sedition po yan. That's part of freedom of expression. Binasahan ka na nga ng artikulo eh. Pinipilit mo na naman. Wala pong inciting to sedition na magpupulong-pulong, magmi-meeting para sa pagkain, magmi-meeting paano tayo magtipon-tipon sa programa, sa stage, sa speakers. Normal po yan. That's part of freedom of expression. Wala po yung paglabag sa batas. Wala pong inciting to sedition. Kinabahan lang talaga kayo, Claire Castro, kasi nga, ang mga tao ay galit na. Hindi po totoo na, na mayroong inciting to sedition. Maghikayat para magalit ang taong bayan. Utang ina, matagal nang galit ang taong bayan. Hindi mo na kailangan maghikayat. Ang kailangan mo magtipon-tipon at manawagan ng Marcos resign. Wala pong masama doon. Walang inciting to sedition yun. Ang inciting to sedition yan, yung manawagan ka, nakalad ka rin natin ng Pangulo, pero kung pababain mo lang sa pwesto dahil hindi ka na kontento po sa performance ng Pangulo, wala pong inciting to sedition. Tandaan nyo po, Claire Castro, mga Pilipino po ang employer po ng mga hinayupak ng mga kawatan na yan. Maraming pasok to sa sedition. Pati Yes, mga marami kaliwat talaga. kanan. Marami. Meron pa nga isang matanda. May pasok yung ganyan pag si Claire Castro ang ating pakikinggan. Pero kung ikaw po mismo, titingnan mo yung batas, walang inciting to sedition, anak ka ng kamote. So, ibig sabihin, pag ang ordinaryong Pilipino magtatawag na Marcos resign, inciting to sedition, ang tanga mo, Claire Castro. Sorry po. Sorry. May edad. Sorry po. May edad. Na nag-encourage ng mga kabataan. That's already inciting to sedition. Kilala ko yan. Si Chavit Singson. Pero, is martial law a possibility? Kasi isa rin yan sa mga tinatanong ng Ito na. ilang mga tao at sinasabi rin ng ilang mga analysts na with all of the things that are happening right now, rally dito, rally doon, di ba? Resign dito, resign doon, panawagan, baka daw mag-declare ng martial law. Hindi nga, sabi ng Pangulo sa PNP, maximum tolerance eh. So, naiintindihan ng Pangulo yung galit sa katiwalian. Pero wag samahan ng mga masasamang elemento na para pabagsakin ang gobyerno. Yun lang naman ang hindi maganda. Maximum tolerance sa PNP. Pabagsakin ang gobyerno. Alam niyo po, Claire Castro, kayo na po nagpabagsak ng gobyerno. Ngayon, ang ayaw lang ho ninyo mangyari na ikabit ang pangalan ni Bongbong Marcos dyan sa korupsyon. Tinakot nyo lang. Pero mga kababayan ko, wala pong inciting to sedition yan. Lalo na ho ngayon, tinutukoy na po kayo ni Saldico, kumanta lalo kagahapon, pangatlo, gugurgurin nga daw siya ni Martin Romualdez eh. Inutos na ni Bongbong Marcos, inutusan siya. So, sino ba ang ating sisisihin ngayon? Alam na mga nang excuse si Bongbong Marcos sa galit ng taong bayan dahil siya presidente. Kahit gumawa siya ng kasamaan, so huwag tayong magalit. Ang tanga mo naman, Claire Castro. Nasa demokrasya tayo. Yes. Pero as far as Malacanang is concerned, how tolerant are you as far with regard to as whether or not to file, for example, charges of inciting to Actually, sedition? pinag-aaralan pa eh. May mga ibang nakasuhan na ng inciting to sedition. So, inaaral pa. Okay. Dati nga, sabi ko, meron tayo nasabi na kailangang aralin itong sitwasyon na to, pero tinitignan pa nila. Kasi, ulit, ang Pangulo kasi hindi pwede pabigla-bigla. So, kailangan may ebidensya. Hindi pwede pa bigla-bigla daw, kailangan may ebidensya. Alam nyo, yung naramdaman po ngayon ng mga hinayupak na to, ito, lalo na si Claire Castro, kaba na po yan, kinakabahan na po sila. Hindi na po nila alam kung anong gagawin ho nila. Kasi nga, alam naman natin na, yung sabi naman, kung tatawag ka para magalit ang taong bayan kay Bongbong Marcos, hindi na Matagal nang galit ang mga tao kay Bongbong Marcos noon pa sa mga Marcos family. Nadagdagan lang yung galit. So kailangan po tumayo ang taong bayan. At kailangan wag tayong pumayag na hayaan lang natin sila na putangin na limasin ang kaba ng bayan. Kaya nakatikim ka kay Ma'am Malutikia. O ito, guest din po kasi si Ma'am Malutikia sa programa ng News 5. Anak na kamuti rin tong News 5. Nakaisip sila ng ganito. Yung ginis si Ma'am Malutikia, hayan, talagang bardagulan to the mark sila ni Claire Castro. Nagkainitan, ang bubo yan si Claire Castro Walang alam yan tanga yung atakdog yan. Pakinggan natin Sinasabi niya na sana ay hindi siya mapatay bago niya isiwalat. Ito yung last kagahapon na banat ni Saldico, niribat ni Claire Castro. Ito din namang hungang. Kung yan pala yung concern niya, unang-una, syempre dapat
ipakita niya muna, ebidensya niya kung talaga nasan yung threat. Sabi niya, as early as March 2025, may threat na siya, ba't hindi man lang malingaw? At nakikipag-usap pa siya, di umano, kay Speaker Romualdez. Diba? Nagpapaalam pa siya and everything. So parang taliwas doon sa sinasabi niyang may threat as early as March 2025. And from that time, sabi niya, sana, wag siya mapatay bago siya magsiwalat. Kung totoong concern siya sa katotohanan at concern siya sa bayan, bakit series pa? Di ba dapat isang bultuhan lang yung sinabi niya? Ito lahat ang katotohanan. So sa akin, the way I see it, tama ka, parang ang dating ito, timely ito para sa rally. Parang ginawa talaga ito for this. Para paalabin ang damdamin ng tao. Kaya lang, hindi kasi maganda yung script nila eh. Tanga mo, Castro. Ayan na naman tayo eh. So ngayon, Iglesia ni Cristo pa ang sisisihin mo na na kaya lumabas si Saldico nagsalita ng ganyan dahil sa rally, timing daw. Alam mo, Claire Castro, ang utak mo, ang isip mo, hindi pang abogada. Ang isip mo ay isip vlogger na walang kwenta, kundi putak ng putak na hindi alam yung pinagsasabi mo. Ensaymada ganyan eh. Putak na wala kayong pakialam. Kay Saldico, ginagawa. Kinabahan na kayo, killing me supli yung ginawa niya. Pinapakaba talaga kayo ni Saldico. At mautak din si Saldico. Siyempre si Saldico, naghanap yan ng damay eh. Yung kalaban niya, sindikato, mafia eh. Kilala niya yung mga binabanatan niya. Putang ina, presidente pa naman banatan mo at Speaker of the House, pinsan. Talagang totoong mapunta po yan sa gurguran, pananakot eh. Trilyon-trilyon yung pinag-uusapan eh. Siyempre yung tao na yan, naninigurado. Putang ina, kami nga eh, may detreat kami, mga political vlogger lang eh. May detreat kami galing sa mga supporters ninyo eh. What more pa kaya itong si Saldico eh, kasama sa sindikato. Hindi ka naniniwala, may detreat, hindi ka naniniwala na may balak na gurgurin itong si Saldico. Kasi nga, yung tinutukoy ni Saldico na gugurgur sa kanya, mga amo nyo, si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. Normal na talagang tatanggin nyo, i-rebat nyo, magsinungaling kayo to the max, na hindi totoo yung sinasabi ni Saldico. Pero ang mga tao, marunong na rin maghimay-himay, ang taong bayan. Kagaya kami, political vlogger kami. Ikaw rin naman kasi, Castro, vlogger ka eh. Hinihimay-himay namin. Ang nangyayari ho ngayon, bakit timing daw yung paglabas ni Saldico? Naghahanap si Saldico ng kakampi. Yan ang nakikita ko dyan. At gustong dagdagan ni Saldico ang galit ng taong bayan sa gobyernong ito. Kasi, kumbaga, wala na siyang no way to run na siya. Ang ano niya dito, pwedeng maging kakampi yung mga galit kay Bongbong Marcos at Martin Romualdez. Yan ang pwede niyang maging kakampi. Tsaka hindi niya pwedeng maging kakampi ang mga Duterte. Kasi galit na galit si Inday Sara dyan eh. Kasi sino tunutukoy mo na may nagmamando dito, may nag-uutos, mga Duterte, anak kayo ng kamote. Naalala nyo, galit na galit nga ho yan si Inday Sara kay Saldico eh. Binabanatan ni Inday Sara eh. Lalo ng Iglesia ni Cristo ayaw dyan. Galit na galit nga ho dyan si Marcolita. Humahanap ka lang ng lusot. Pero wala nang lusot yan. Wala na, corner na kayo, checkmate na kayo. Ang pag-uusapan na lang yung ending kung paano kayo husgahan ng taong bayan. Ituloy yun. May butas, ang daming butas. At ang sabi nga nila, mukhang pangatlo na to, tanghuli, pero may ilalabas pa siya. So, butas, ang daming butas. Parang ikaw, marami kang butas. Pati utak mo butas. Naghanap ka ng butas eh. Kasi normal yun dahil kayo ang tinatamaan ni Saldico. Si Bongbong Marcos, Martin Romualdez ang binibira. Kaya normal sasabihin mo, may butas. Pero sa amin walang butas po yan. Yun yung gusto eh. Ginagawa niyang series eh. Nagawang Netflix yung datingan. Puta, kinabahan kayo eh. Tuloy yung. Baka gumagawa na naman sila ng panabagong script para mas malinis naman. Kanino kayang script? Sabi nyo nga script na ito, sila. Ito ba, ano ba ang tingin po ng pamahalaan? Si Saldico lang nga ba ito? Or there's a group behind this? Okay. Ito mga timing na to, hindi namin napag-usapan ng Pangulo to. Sa akin o sa kanya, hindi niya to nabanggit sa akin. But ako,
Sabi ko nga, personally, yung pagkakaramdam ko is meron gumamit. May gumagamit kay Saldico. Mukhang may nangako na kapag naiba ang liderato, kasi yun naman din ang punto nila eh. Pag-alabi ng damdamin ng tao para mawala ang Pangulo sa posisyon. Kasi pag nawala ang Pangulo sa posisyon, na iba ang liderato, lahat ng kaalyado mukhang maliligtas sa pag-iimbestiga ng mga anomalyang ito. So, yun lang yung nakikita natin. Puta, may mga ngako pag magbago ang liderato, parang yung point niya dyan, na pag magbago ang liderato, ligtas ka Saldico. Yun yung point ni Claire Castro Abugaga. So yung tinutukoy niya dito, mga Duterte, wala na hong iba. Sabihin na lang natin na may nangangako. Pero paano po kinukontak ng grupo ng mga Duterte itong si Saldico? Tanong dyan eh. Na si Saldico nasa Europa. Diba, Claire Castro? Na ang may kontak dito kay Saldico, kayo naman dyan. Si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. Hindi nyo na talaga matanggap-tanggap na bumaliktad si Saldico at nakatikim kayo ng galit ni Saldico. Ito na ho ngayon eh. Ito na po yung katotohanan, kaya wala na po kayong magawa dyan. Did he somehow, ang ating presidente, anticipate this, that one day, magsasalita against si former Congressman Saldico against him? Hindi. Really? Hindi namin sila napag-uusapan. Basta pagka nagkakausap kami, ang tutok lang nila talaga, imbestigahan. Walang sisinuhin, kamag-anak, kaalyado. Bakit hindi kaagad filean ng kaso? Ito na si Malotikia. Wala daw sisinuhin, no? Kaalyado, kamag-anak. Kung bakit hindi agad papailan ng kaso? Ito na yung bardagulan nila na kainitan sila dito dahil buba to si Claire Castro. 482 ghost projects out of the 8,000 plus. Sa akin, material yon. Kasi, at least nakita ng taong bayan, yung ghost project na filean. Na may usad. Oo, 110 days na. Wala nga. Diba? Meron na po na-file. May na-file na po. Kung hindi po kayo Ng ghost updated, projects? may na-file na po. Ilan? Sa Si Secretary 482. Vince. Ilan ang 482? Hanapin ko po sa kanya, pero may na-file na po. So, wag po. May nabailan na daw po. Sinong pinailan nun? Naligtas yun si Martin Romualdez. Sabi mo, walang sisinuhin kahit ka mag-anak. Putangina. Hindi nga ho ninyo kayang pabagsakan si Martin Romualdez kasi babagsak si Bongbong, papailan na po. Po tayong, kasi medyo misleading po yung sabihin na sa ilang Walang araw na-file. wala pa pong nagawa. Meron na pong sampahan ng kaso. Kaya nga ang tinatanong ko, ilan? Kaya nga, bibigay ko po Just sa to inyong be fair detalye. with facts, 482 are ghost projects and nobody has even informed the public that out of the 482, 50%, 30%, 10% have been filed. Nag-ano po kami, nagre-report po kami even during the press briefing. Nagre-report daw. Kahit press briefing. Utangin na mo. Alam mo kasi, Claire Castro, yung press briefing mo, puro banat sa mga Duterte. Kaya tinignan mo, utangin na, puro Duterte ka, nagre-report ka. Sino bang kinasuhan nyo? Yung sinasabi ni Senador Marcolita. Mga sapsap, mga dilis, ayan yung kinasuhan nyo. Pero yung pinaka-mastermind, putangin na, Saldico nga, hindi nyo maparibok yung pasaporte eh. Ngayon, binira na kayo. Si Martin Romualdez, walang kaso. Anong kaso na yan? Saan banda? Bulacan lang? Nasaan sa Ilocos? Isang lugar lang bang Pilipinas? Bulacan lang ba? Doon lang ba kayo nag-imbestiga? Pero, tangina, pinipilit kasi ninyo dinadivert. Nag-imbestiga pala sila sa iba. Sa Davao nga lang. Putangina. Los mo. Claire? Ibibigay ko lang po sa inyo dahil hindi ko lang po dala yung detalye ngayon dahil hindi ko po alam na makakasama ko kayo. So, bibigay na-surprise ka pala na kasalanan pa ng News 5. Kayo naman News 5 eh. Dapat sinabi nyo kay Claire Castro na kasama si Malotikia na ambush pala ito. Para man to parrot fish. ibigay ko po kayo ng detalye pero siguro kung nanonood po ang karamihan ng press briefing, nandoon po yung mga reports namin. Si Gutesa siguro alam ni Yuse kung nasan si Gutesa. Bakit mo naman sa akin ibibintang? Baka kayo may alam. Hindi, Total, kayo hindi naman ko alam yata kasi may kakilala dyan. Hindi, ikaw ang nasa gobyerno eh. Pero Hinahanap ni Malotikia si Gutesa kay Claire Castro.
Bakit ako kayo magbibintang? Sige na, tangina talaga. Pero teka lang, sino ba nag-present sa kanila? Hindi Makakaalyado ko alam nyo kung sino nag-present sa nag-present. kanila. Please do not Hindi accuse kami me. nag-present dyan. Makakaalyado nyo nag-present Ay, dyan. hindi. Ayan ang propaganda. Pero mo ang assertion mo, ako kasama. Eh, ba't mo Excuse hinahanap me. sa akin? Baka Ay, alam mo. Alam mo, pag ikaw ang estado, never mind. Well, let's I respect this show. I do not Yan ang propaganda, Claire Castro. Bakit daw kalyado nyo? Bakit sa amin nyo hinahanap? Kalyado nyo daw yung nagsisiwalat kaya nagdala kay Gutisa si Senador Marcolita. Sige, tuloy. Let's ask go to the gutter. So don't start kasi. You're putting something to me. But you are representing government. But still, Correct. bakit ko malalaman? Hindi ako nag-present dyan. Oh, Bakit mo sa akin You can ipapaturo sa akin always na say malamang it alam in a ko? very nice way But without you don't have to insulting start. people. Correct. You don't have to Excuse me. start. Okay po. Excuse me. Ano po? You don't have to start. Ganito po. Let's ask na lang each one. Palengkira versus expert. Putang ina mo itong si Claire Castro, wala na, hirap na rin ang buhay nito. Kulang na lang atakin, uminit kayo malupigya. Sige. Do we have any information from either end? Any information from either end of where he is? And, No, I don't know. There was someone who told me that he is in the custody of government, agencies of government, including the family. including the family. Including the family. So, do I know for certain? No. It was relayed to me. Am I part of the scheme that some people would say I am part? I am not. I am just an ordinary citizen who loves this country and would like to comment on certain things. Tinanong natin yan sa Marines At sinabi nila na wala sa kustodiya nila, walang nakakaalam. Siguro, ang dapat si na Mike natin Defenso tanong si din, Mike ano? Defenso. No, we already asked Mike Defenso. Okay, putangin ng Claire Castro, ang buba talaga nung nasaktan siya. Nanap kasi ni Mamalo si Orly Gutisa. So, hinanap ni Mamalo sa Malacanang, sa gobyerno. Kasi ang sabi ni Mamalo, kayo may hawak kay Gutisa. Nasaan na ba? Alam mo, may sense kasi yung sinasabi ni Mamalo. Si Senador Marcolita, sinabi rin na hawak na nila itong si Pauline Mark, no? Ng gobyerno. At ang sabi rin nila, si Orly Gutisa ay tinakot ng mga kurakot. Yan, pati pamilya tinakot. So ngayon, sino po ang nagtatakot dito? Di gobyerno lang din ho. Alam mo yung reaction ni Claire Castro, napaka-obvious Guilty na talagang hawak ng gobyerno itong si Orly Gutisa. Wala na pong ibang hahawak dyan kay Orly Gutisa, kundi ang gobyernong Marcos. Kasi in the first place, talagang tumatama yung sinasabi ni Orly Gutisa sa Senate Blue Ribbon Committee sa sinasabi ni Saldico. Yung una nga daw, 21 billion yung sinabi kay Alcantara, di ba? Kay Alcantara naman tayo. Pero kinorek ni Saldico, hindi 21 billion, 56 billion. At ang sabi naman ni Saldico, totoo yung sinasabi ni Orly Gutisa. So ngayon, talagang pag tiningnan mo, kinakabahan na ho sila. At hindi na po nila alam ang kanilang gagawin. Kagaya po itong si Boying Remulla. Ang sabi ni Boying, yung Duterte forces nakahanap sila ng alay sa Iglesia ni Cristo. Yan ang kanilang goal talaga. Dito ay pabagsakin ng gobyerno. Yun ang nakikita ko. Putang nakabado na rin si Boying Remulla. Iglesia ni Cristo, matagal na po yan talaga kaalyado ng mga Duterte. Sa akin lang ha. Diba si Duterte naman yung sinusuportahan. Tsaka bakit kalabanin din ng Iglesia ni Cristo ang mga Duterte? Hindi naman sila kawatan. Hindi naman sila mga kurakot. Yung taas ng respeto ni former President Duterte sa mga INC. Nakikita ko, tumanaw lang ho sila kung ng utang na loob at kung paano po magdala ng gobyerno ang mga Duterte. Alam ka naman magalit ang Iglesia ni Cristo, makisabay sa galit ninyong mga sindikato rin mga mafyan datingan. Hindi. Doon tayo sa katotohanan, transparency, accountability. So ngayon, inuugnay nyo na agad itong Iglesia ni Cristo sa mga Duterte kasi
ayaw ng Iglesia ni Cristo na may mangyayaring impeachment labang kay Vice President Inday Sara. Hindi naman talaga impeachment ang sagot dahil hindi naman kurakot si Inday Sara. Ngayon, wala rin naman panawagan ng Iglesia ni Cristo na BBM resign, kagaya ng panawagan ng mga nasa EDSA. Baka hindi mo alam, Boying, iba yung EDSA, iba rin yung sa Quirino. Huwag kang mag-alala, Boying, malapit na rin kayo husgahan eh. Sa EDSA kasi, halo-halo talaga yun. No? Merong nagtatawag yung Marcos resign. Meron din sa Mindiola ng gugulo, grupo yan ng mga kaliwang grupo. Pero sa Quirino, solid, INC, yung organizer doon, meron mang pumupunta na sumusuporta. Pero huwag mong anuhin na yun na rin din po ang panawagan ng INC na BBM resign. Pero kung malikot talagang isip ninyo, tama rin naman. Doon talaga papunta. BBM resign, 3 araw po yan. Pangalawang araw po ngayon, lalo na ngayon, dinagsa. Tingnan mo ha. Lalo na ho ito si Boyeng, putsangin na galit talaga dyan si Senador Marcolita. Nakahanap ng kakampi kasi ang sigaw ng Iglesia ni Cristo, don't bend the law. Ayan. Pero si Boyeng Remulla, bend the law. Binanatan po ni Senador Marcolita. Itong Marcos admin, kasama na po yan si Boyeng Remulla. Nagsalita po kasi na si Senador Marcolita kagahapon. Pakinggan po natin ang mga banat ni Senador Marcolita. Narito po. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, mga kababayan. Okay pa po ba kayong lahat? Kayang-kaya pa po ba? Alam po ninyo, ang isang malayang pagpapahayag at maramihang pagtitipon, kagaya ng ating ginagawa ngayong gabi, ay kapwa karapatan na pinoproteksyonan ng ating saligang batas. Ang layunin ay naihayag na po ng nakaraang nakapagsalita sa atin. 3 bagay po ang ating hinahanap. Ang transparency, accountability, at justice. Transparency. Sa konteksto po ng ginagawa na pag-uusisa at pag-iimbestiga sa mga anomalyang paglalatag ng flood control project sa ating bansa, ito ay dapat lantad, bukas, katanggap-tanggap at makatotohanan. Hindi kagaya ng nakikita natin ngayon. Ako po ay magbibigay sa inyo ng mga ilang halimbawa. Halimbawa, nung ako po ay chairman pa ng Blue Ribbon Committee, ipinasya ko po na gamitin natin yung batas na nauukol sa Witness Protection Program dahil po napakahirap talagang magturo, maglantad, tumukoy, lalong-lalo na yung mga mastermind ng kawalang hiyaang ito. Meron pong nagkusa kahit alam nilang mahirap at magsasakripisyo sila sapagkat manganganib ang kanilang buhay pati na ang kanilang pamilya. Ang tinutukoy ko po ay ang mag-asawang Diskaya. Para sa ganon ay makatulong sila sa Estado na hanapin natin kung sino yung utak, kung sino ang mastermind. Hindi pa po nakapagsisimula ang proseso, ay pinagsikapan na po na sila ay pigilan. Dahil sa umpisa pa lamang ng kanilang sworn statement, natukoy na nila initially 17 members of the House of Representatives. Kaagad sinabi na noon ay Secretary ng Department of Justice, Boyeng Remulla, na bago maproseso ang aplikasyon ng mga Diskaya,
upang baka sakaling sila ay maging testigo ng Estado, kailangan muna silang magsoli ng inaakala niyang nakulimbat nila. Ang sabi ko po sa kanya, hindi naman po pwedeng sa aplikasyon pa lang, sa pagpoproseso pa lang, ay bibigyan mo na sila ng isang requirement na kailanman ay hindi nakasulat sa ilalim ng batas. Ngunit, pinilit po niya. Ang sabi ko pa sa kanya, ang korte lamang ang magsasabi kung magkano ang isusuli ng isang tao pagkatapos ng paglilitis. Sapagkat ang korte rin naman ang magtatakda kung yung nag-a-apply sa Witness Protection Program ay a-approvein ng korte. Ang mag-a-approve po ay korte, hindi po ang Department of Justice. Ngunit dahil ayaw po nila, natatakot sila na baka sakaling magsalita pa ang mga diskaya hanggang ngayon ay hindi nila pinapayagang ang proseso para sila ay makapag-apply. Isa ito sa paraan para sa ganon ay hindi matupad ang transparency. Mamaya po ipaliliwanag ko pa lalo ang bahagi na yan. Ang isa pa po na testigo na inaakala ko na pinakatotoo, the most credible witness ever produced by the Blue Ribbon Committee, Orly Gutesa. Siya lamang po ang tumukoy at kumonekta sa pagitan ni Saldico at ang dating speaker, Martin Romualdez. Wala na pong iba. Wala na pong iba. Natakot silang lahat sapagkat totoo ang sinasabi ni Orly Gutesa. Ano po ang ginawa nila? Ang pinagtuunan po nila ay hindi umano na peking notaryo. Paano po mapepeke ang notaryo? Tayo pong lahat, saksi sa umiiral na mga pangyayari sa pagnonotaryo. Pumunta kayo sa malapit na City Hall, makikita nyo ang nakalinyang mga notary publics. Meron po bang nagpapanotaryo sa inyo na bago siya umalis, ay babalikan niya kung sino man yung notaryo at itatanong niya, Sir, Madam, pasensya na po, ngunit gusto ko lang matiyak kung kayo po talaga ang pumirma sa dokumentong ito. Meron po bang gumagawa noon? Yun po ang kanilang ginagamit na dahilan para ilihis. Para sa ganon makaiwas sa tunoy na tinutumbok ng kanyang mga testimonies. Ganito po ang ginagawa nila para sa ganon ay sagkaan ang transparency. Mamaya po ipaliliwanag ko pa ang pangyayaring ito. Pagkatapos ginawa po ang tinatawag na ICI. Ito po yung Independent Commission on Infrastructure. Tinatanong ko po paano naging independent ang ginawa nilang ito samantalang sila po ay humihingi ng tulong sa House of Representatives, humihingi ng impormasyon sa Senado, humihingi ng impormasyon sa Sandigang Bayan, sa mga korte at sa lahat ng mga opisina ng ating pamahalaan. Hindi siya independent. At hindi pinakikita yung kanilang proceedings. Mga ilang linggo na ang nakararaan, nagsubmit ng affidavit ang dating Speaker ng House of Representatives. Meron po bang nakaalam sa inyo ng pangyayaring ito? Iniulat ba nila sa atin kung anong nilalaman ng affidavit ni Martin Romualdez? Wala po. Hindi po. Talagang gusto tayo ay hindi natin makita ang katotohanan.
ililihis, isisinsay ang katotohanan. Papayag po ba kayo sa ganitong patakaran? Mga kababayan, ang sinusuri, ang iniimbestiga na bilang ng mga flood control projects ay hindi bababa sa 9,000. Sa ngayon po, ang sabi po nila ay nakapagpalitaw na sila ng 500 ghost projects. Hindi ko po alam kung paano nangyari ito. Ang Department of Public Works and Highways gumagamit ng sari-saring applications. Meron silang tinatawag na IMS, merong PCMA, merong MYPS, merong Survey 123. Ang lahat po ng aplikasyon na ito ay di umano'y ginagamit para matukoy ng ganap kung nasaan ang flood control projects. Pero ang totoo po, wala naman pala silang ginagamit mga satellite. Yung sinasabi nilang real-time geotag na project ay marami po ang sablay. Kaya hindi po talaga natin kailanman madidetermina ilan ang ghost flood control projects. Meron pa silang tinatawag na quality assurance units. Ito pong opisinang ito ang nakasentro sa pagtingin sa kalidad sa pagkakagawa ng mga flood control projects. Ito ay mula sa kanilang central office, meron silang satellite office sa kanilang mga regional offices at ganun din sa mga district offices. Meron pa silang tinatawag na CPS. Ito po ay yung sistema para sukatin ang competence, ang kakayahan, ang kalidad ng mga contractors na gagamitin. Kung lahat ng pamamaraan na ito, kung lahat ng sistemang ito ay kanilang sinunod, kailanman ay hindi magkakaroon ng ghost projects. Anong ibig sabihin po nito? Hindi po nila sinunod ang mga tuntunin. Nagbulag-bulagan sila sa mga tuntunin. Sapagkat ang pinag-uusapan natin ngayon, mga kababayan, ay halos 1 trilyon piso na nakulimbat sa kaban ng bayan. Ito na po siguro ang pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Tama po ang mga sinabi ng naunang nagsalita sa atin. Kailangan po natin talaga ang transparency. Kailangan po natin talaga ang accountability. Kung walang transparency, hindi natin makikita, hindi malalantad sa ating lahat. Kung sino ang utak, kung sinong pinuno, kung sinong nag-isip ng lahat ng bagay nito. At kung hindi sila magiging accountable kahit kailan, ay hindi magkakaroon ng hustisya sa ating bansa. Ang graft and corruption po sa ating bansa, sa pag-iestima ng ilang nag-aral, ito po ay nagre-represent ng halos 30% sa ating national budget. Kung ang ating national budget ay mahigit na 6 na trilyong piso, kayo na po ang kumuwenta kung ilan ang nawawala sa kaban ng bayan. Sa DPWH lamang po, sa budget lamang po ng isang ahensyang ito, 1 trilyon po ang nadadagdag. Ito'y nakita po namin sa initial findings namin nung ako pa po ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Dinadagdagan nila kung ano yung ceiling na binigay ng Department of Budget and Management. Meron silang tinatawag na allocables, meron silang tinatawag na leadership, meron silang tinatawag na unprogrammed funds, at meron pang dagdag pagkatapos na magkaroon ng bicameral conference. Kapag tinotal natin ang lahat ng ito, hindi bababa
sa 1 trilyong piso, katumbas ng 15% ng ating national budget. Ganyan po kalawak, ganyan katalamak, ganyan ang magnitude ng nakawan sa kaban ng bayan. Mga kababayan, papayagan po ba natin ito? Papayagan po ba natin ito? Ano po ang nangyari dahil ganito nga ang naging resulta ng mga pangyayari? Alam po ba ninyo kung magkano ngayon ang outstanding debt, ang pagkakautang ng ating bansa? Alam po ninyo kung gaano ang halaga ngayon na utang ng ating bansa? 17 trillion pesos. Katumbas po yan ng 63% debt to GDP ratio. Ano po ang ibig sabihin niyan? Masyadong mataas po yung bahagan, yung ratio ng ating pagkakautang sa ating national na pangkabuhayan. Ang ibig sabihin po niyan, pagka mataas ang ratio, nag-aatubili, nagkakaroon ng pag-aagam-agam, natatakot ang mamumuhunan sa ating bansa. Baka hindi tayo makabayad sapagkat masyadong mataas ang ratio. Pati po yung mga nagpapautang na pandaigdigan, nagmamasid na lang sila. Tinitingnan kung tayo makakabangon o hindi. Yan ang magiging kalagayan ng ating bansa sapagkat mawawalan na sila at nawalan na sila ng kumpiyansa sa ating kakayahan na bumangong muli. Ang ibig pang sabihin yan, kung 63% ang ratio ng ating pagkakautang sa ating pangkalahatang kabuhayan, 63% ng ating kabuhayan ay nakalaan lamang sa pagbabayad ng ating utang. Ilan po ang matitira? 37% na lang ang gagamitin na panustos sa pangangailangan ng bawat isang mamamayan. Papayagan po ba natin ito? Alam po ninyo, mga babayan, hindi lamang po tayo nakakakita nito. Ang mga kapitan ng mga industriya sa ating bansa, ang Philippine Chamber of Commerce and Industry, ang Federation of Philippine Industries, Management Association of the Philippines, European Chamber of Commerce of the Philippines, mga kinikilalang organisasyon ng pangangalakal at pagninegosyo sa ating bansa. Sila man ay natatakot, sila man ay nangangamba, nag-aatubili kung mamumuhunan pa. Ito ngayon ang kinasadlakan ng ating bansa. Yung pong namumuhunan na nanggagaling sa iba't ibang bansa o ang tinatawag nilang foreign direct investments, ito po'y napakamabisang asset na nagagamit natin para palakihin, para pasiglahin ang ating ekonomiya. Alam po ba ninyo kung anong nangyari? 40% ng dumarating na investment sa ating bansa ay bumagsak. 40% na mahigit po. Ang sabi pa nila, at nabanggit na po kanina, ang ating stock market is the worst performing stock market in this region. Ang ating pera, ang ating piso na ngayon ay halos 60 pesos per $1. It is the worst performing currency in the region. Ang nangyari dyan at naging resulta po, kaya naging mababa pati productivity ng ating agriculture. Pati po, ang ating turismo ay naging matamlay. Pati ang ating kalakalan ay naging matamlay. Ito lamang ang nagiging bunga ng korupsyon sapagkat ayaw nilang ilantad at gusto nila ay makaiwas sila sa pananagutan. Ito pa po ang isang problema.
Magkano po ang itinakda na budget para sa isang taon? Alam po ba ninyo, mga kababayan, kung magkano? 6.7 trillion pesos. Yan po ang magiging budget natin sa susunod na taon. Magkano naman po ang kikitain natin o tinatawag na projected revenue sa isang taon? 5 trillion daw po. Sa makatwid, mas malaki po ang ating gagastusin kaysa ating kikitain. Magkaka-deficit po tayo ng 1.7 trillion pesos na uutangin na naman natin sa susunod na taon. Ano po ang ibig sabihin nito? Yung 1.7 trillion na uutangin natin, mangangahulugan na tayo po ay mangungutang ng 142 billion bawat buwan. 4.7 billion bawat araw. O katumbas ng 197 million bawat oras. Hindi po ba kayo kinikilabutan, mga kababayan? Papayagan pa ba natin ito, mga kababayan? Hindi ba dapat ilantad lahat kung sino ang gumawa ng kawalang-hiyaan na ito? Alam po ba ninyo kung ano sinasabi na saligang batas? Tungkol sa bahaging ito na ating pinag-uusapan ng gabi. Yung graft and corruption. Yung paglilingkod sa ating pamahalaan. Article 2, Section 27 of the Philippine Constitution. The state shall maintain honesty and integrity in the public service and take positive and effective measures against graft and corruption. Dapat panatilihin ng Estado ang isang tapat at may integridad na pagsisilbi sa ating bayan. At kailangan maggawa ng positibo at epektigong pamamaraan upang labanan ng katiwalian at korupsyon. Yan po, yan ang sinasabi ng ating saligang batas. Pero ano po ang ginawa nila? Para lang mapagtakpan ang mga nagkasala, para makaiwas sa accountability, para hindi ilantad, para ganon ay mawala ang transparency. Ano po ang ginawa ng dating Secretary of the Department of Justice, ngayon po ay Ombudsman, Boying Remulla, nung tinanong siya sa Kongreso na paminsan-minsan ay kailangan nating baluktutin ang batas para sumaya ang tao. Tinanong siya kung totoo at tama ang sinabi. Ang sagot niya, yes sir. Siya po ang Secretary of the Department of Justice na ngayon ay Ombudsman. Yung kanyang Prosecutor General, kamakailan lang ay dumalo sa aming pagtitipon sa Blue Ribbon Committee. Doon ay pinilit na naman nila na yung restitution, yung pagsusoli muna ay kailangan gawin ng sino man na gustong mag-apply sa ilalim ng Witness Protection Program. Isipin po ninyo, kahit wala sa tuntunin, kahit hindi requirement ng batas, ipipilit nila, mabaluktot lang ang batas. Kayo po ba, kapag pumunta kayo sa isang restaurant, ang unang pupuntahan, o ang unang pupunta sa inyo ay yung waiter, ibibigay yung menu. Doon ay makakapamili kayo kung anong gusto ninyong kainin. Halimbawa po, ay pinili ninyo na iluto para sa inyo ay paksiw. Paksiw na bangus, halimbawa. Pagkatapos na maibigay nyo sa kanya ang inyong kagustuhan, bigla niya kayong binulungan. Sir, madam,
bago ko po iluto ang inyong hiniling na paksiw, ay kinakailangang pumayag kayo na yun ay lalagyan ko ng toyo. Papayag ba kayo? Ang hiniling ninyo paksiw eh. Ang gusto ng Prosecutor General, kahit wala sa batas, ilalagay niya bilang isang requirement para lamang hindi mag-qualify yung tao na gustong tulungan ng gobyerno para usigin kung sino ay nagkasala. Yun po ba'y transparent? Transparent po ba yun? Pa-English pa siya. Akala niya siguro hindi nyo naiintindihan yung English niya kahit convoluted ang kanyang paliwanag. Ang totoo niya, mas marami pa sa inyo mas marunong mag-English kaysa sa kanya. Lumabas ang video ni Saldico. Ano sabi? Ano sabi nila? AI yan. Ano? Sasagkain na naman nila yung transparency. Palalabuin na naman nila. Para sa ganon, yung accountability ay hindi natin may pipilit. AI ba yun? Yung AI walang anino eh. Nakikita ko yung anino ni Saldico. Ngayong kahapon, dahil nakita nila yung paglalahad, yung video recording ni Saldico na sinasabi nilang AI. Paano magiging AI? Ito'y unang lumabas sa official page ni Saldico mismo. Nagpalabas ng statement ang ombudsman. Ano sabi nila? Kahapon lang ito. Okay, para bago namin tanggapin yan, kinakailangan na umuwi ka rito at paberipika mo yan. Siguro panutaryo mo yan. Gawin mong official yan. Lahat na po ng requirements ngayon ay kanilang hinihiling. Nakalimutan nila sa mismong charter ng ombudsman, yung mismong batas na gumawa sa opisina ng ombudsman. Pwede kang maghain ng complaint sa anumang kaparaanan at anumang forma. Kahit anonymous tatanggapin. Paano natin may papalitaw ang transparency at magkaroon ng accountability sa ating bansa kung ang namumuno sa Ombudsman Office na dating Secretary ng Department of Justice at ang kanyang Prosecutor General, sila ang unang taga-usig, sila ang unang dapat magsampa ng naukol na kaso para sa ganun mapanagot natin ang nagkasala. Sila pa ang nangunguna para pagtakpan lahat ito. Papayagan po ba natin yan? Hindi ba iniinsulto nila tayo niyan? Papayag ba kayong mainsulto? Yung pangungutang po, walang problema yan eh. Tayo po, sa maraming pagkakataon, nangungutang din tayo. Ang pinag-uusapan ay yung paggamit mo sa utang. Yung marunong gumamit, magninegosyo siya, kumita siya ng sapat, nabayaran niya yung utang niya, nakapag-ipon pa siya ng konti para sa kanyang pamilya. Ganun dapat. Mangungutang tayo para kulimbatin. Mangungutang ka, hindi para sa
ikalalaki, ikasisigla ng ekonomiya, ang utang ay nanakawin pa. Anong mangyayari sa ating bansa? Mga kababayan, naalala ko po si Isaac sa panahon ng bayang Israel. Noong panahon ni Isaac, ang daming nainggit sa kanya. Gumagawa siya ng mga balon, naguhukay ng mga balon. Yung mga kalaban niya, mga Pilisteo, inggit na inggit sa kanya sapagkat nakatutulong siya sa mga komunidad. Lahat ng mga balon na kanyang hinuhukay, tinatapunan nila ng dumi. Pero hindi nabagabag si Isaac. Hindi siya tumigil. Alam niya ang kanyang misyon. Alam niya ang kanyang pupuntahan. Marami sa atin ang kagaya ni Isaac, mga kababayan. Si Isaac hindi niya pinatos ang mga duming ipinupukol sa kanya. Ang mga duming itinatapon sa mga balon na kanyang ginagawa. Ayaw niya nang pansinin. Katulad kanina na sinabi ng isang nagsalita sa ating harapan. Pati pala itong ginagawa natin na isang karapatan ng bawat Pilipino sapagkat ang ating kagustuhang hilingin sa ating pamahalaan na iwasto at bigyan ng lunas ang ating karangingan sapagkat nakita natin ang epekto ng malawakang pagbaha. Ito po ay protektado ng saligang batas. Kaya kailangan po nating bantayan. Kailangan paulit-ulit kung kinakailangan nating ipaalala sa ating pamahalaan na ang transparency at pananagutan ay ito lamang ang tanging dahilan para tayo'y magkamit ng katarungan. At ang katarungan ito ay siyang magdadala ng biyaya ng demokrasya na ating pagsasaluhan bilang isang bansa. Salamat po sa inyong pagkakaisa. Salamat po sa inyong pakikiisa sa ating pamamahala. Mabuhay po! Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita.
katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Dista Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Dista Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.